Magandang araw sa lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Maine at taga Negros po ako. Magbabahagi ako sa inyo ngayon ng aking naging karanasan noong ipinagbubuntis ko yung aking panganay na anak. Sa pagkakatanda ko ay mga nasa 5 buwang buntis ako nang mangyari yung karanasang ito. Nasa edad akong 18 taong gulang noong mabuntis ako sa panganay kong anak. Nasa poder pa ako noon ng aking mga magulang. Dahil nang malaman ng aking kasintahan ng mga panahong yun na buntis ako, ay agaran po nito akong hiniwalayan at hindi nga nito balak panagutan yung aming anak. Nagalit noon yung aking mga magulang. Ngunit kalaunan ay wala rin naman silang nagawa. Dahil nga sa pagbubuntis kong yon, malimit akong pagsabihan ni nanay tungkol sa mga bagay-bagay na dapat kong tandaan at iwasang gawin. Ilan nga sa mga yon ay palagi niyang sinasabi sa akin tungkol sa mga aswang. Ayon pa sa aking ina, bunsod nga raw ng pagiging buntis ko ay delikadong araw yung gabi para sa akin. Kaya bago pa man daw dumilim yung paligid, dapat ay nasa loob na ako ng bahay. Dagdag pa nito, iwasan ko raw yung makipag-usap sa mga taong hindi ko naman kilala o bago ko pa lamang nakikita sa paligid gayong mayroong posibilidad na baka aswang nga ito at minamatsyagan lamang ako. Sa takot ko ring manganib noon, ginagawa ko na lamang yung kanyang mga bilin. Alam ko kasing kapag ginawa ko yon, mapapanatag hindi lamang yung aking kalooban, pero maging ng aking mga magulang. Isa pa, sinisiguro rin ni nanay at tatay na merong proteksyon sa loob at labas ng bahay at nang hindi raw makalapit o makapasok yung mga aswang na may balak biktimahin ako at yung sanggol na aking dinadala. Pero kahit anong ingat pala namin noon, sadyang hindi rin maiwasan yung ganong mga pangyayari. Isang pagkakataon noon, saktong mag-isa lang ako sa bahay namin ng gabing yon. May mahalagang naging lakad kasi yung mga magulang ko at naiwan lang ako doon. Mga pasado 7:00 na rin po noon ng gabi, ngunit hindi pa rin sila nakakauwi. At dahil doon, nakaramdam ako ng kaba sa isipin na baka may kakaibang mangyari sa akin ng gabing yon. Habang nasa silid nga ako noon, nagmatsyag ako sa paligid. Tuwing nakakarinig ako ng mahinang kaluskos ay natatakot nga ako dahil iniisip ko na baka merong aswang sa paligid. Hindi na nga ako mapakali ng mga oras na yon, kaya't naglagay na ako ng bawang at isang mangkok ng asin sa may tabi ng higaan. Patuloy akong nagmamatsyag noon lalo na at may naririnig na nga akong manakanakang mga kaluskos at mga huni ng tik-tik. Lalong nadadagdagan lang yung takot noon noong nagkaroon ng mga pagkatok sa aming pintuan. Kahit nasa kwarto nga ako, nanginginig ako noon sa takot. Lalo at walang umiimik o tumatawag man lang sa akin para sana'y malaman ko kung yung mga magulang ko na ba yon. At dahil doon, nanatili lang akong tahimik at hindi lumabas ng kwarto. Hinawakan ko na rin yung bawang noon pati yung asin at inilagay ko sa may tabi ng higaan. Tahimik pa rin akong nagpatuloy sa pagmamatsyag at pakikinig sa mga pagkatok sa pintuan namin habang hindi maiwasan yung magkahalong takot at kaba. Napapaisip na rin ako kung ano nga bang gagawin ko kung sakaling aswangin nga ako ng gabing yon. Pero naiisip ko pa lang yon ay nangangatog na nga yung aking buong katawan dahil sa hilakbot. Makalipas nga yung mga 10 minutong ingay ng pagkatok ng kung sino o anumang nasa pintuan, biglang tumahimik yung paligid. Hindi ko na alam yung gagawin ng mga sandaling yon, kaya't nagpasya na rin akong tumayo upang sana ay lumabas ng kwarto. Pero bago pa man ako makatayo, may mahinang kaluskos sa aking bintana. Mabuti na nga lang at matibay yung bintana ng aking kwarto at hindi madaling buksan dahil nakakandado nga ito sa loob. Patuloy yung mga pagkaluskos doon
kaya't nanatili na lang ako sa aking kinapopwestuhan. Hindi talaga ako gumagawa ng kahit na anong ingay dahil baka marinig nga ako ng kung ano mang nasa labas ng aking bintana. Ganon nga yung nangyayari nang may marinig din akong mga pagyabag na animoy nagmamadali sa pagtakbo. Naisip ko agad yung aking mga magulang, kaya't nagpasya na nga akong lumabas ng kwarto. Hinayaan ko na lamang yung mga kaluskos na aking naririnig sa bintana. Hindi naman ako nagkamali noon dahil ang mga magulang ko na nga po yon. Magkakasunod kasing kumatok si nanay habang tinatawag yung pangalan ko, kaya't dali-dali ko rin silang pinagbuksan. Mabilis rin nilang isinara yung pintuan, kaya't nagtaka na nga ako. Pansin ko rin na pagdating ng mga magulang ko tila biglang tumahimik na yung paligid. Nang makita ko yung mukha ni nanay ay pansin kong tila medyo maputla ito. Tinanong ko na nga sila kung ano nga bang nangyayari at hindi naman nagdalawang isip yung tatay ko na sabihin kung ano nga bang dahilan kung bakit sila nagkakaganoon. Nanlaki yung aking mga mata nang marinig ko sa aking ama na marahil ay sinusundan daw sila ng aswang habang naglalakad pa uwi. Dahil doon, nagpasya na nga silang tumakbo. Dahil nag-alala na nga sila sa akin at baka aswangin daw ako. Ikwenento pa sa akin ng tatay ko na habang naglalakad nga raw sila, dama nilang merong nakasunod sa kanilang likuran. Hindi naman nila nagawang lingunin dahil diretso lang nga sila sa kanilang paglalakad. Ang lalong nagbigay pangaraw ng takot at pagkabahala sa kanila ay ang mga huni ng tiktik na kanilang naririnig. Alam nilang malayo yun sa kanila, ngunit habang palapit raw sila ng palapit sa aming bahay, tila humihina daw yon, kaya't kinutuban na rin silang dalawa. Tinanong naman nila ako kung okay lang ba ako at kung wala ba akong naramdaman o naranasan habang wala sila. Sinabi ko namang okay lang ako, ngunit hindi ko na nga inilihim sa kanila yung tungkol sa mga narinig ko at naranasan habang sila ay hindi pa nakakauwi. Napamura na lamang noon yung tatay ko at mabilis na kumuha ng kanyang itak. Lumabas din po ito ng bahay upang suyurin yung paligid at baka raw meron pang aswang. Hinayaan lang po namin siya noon. Naging maayos naman si nanay noon at dali-dali rin siyang nagtungo sa kusina ng bahay at saka kumuha ng asin at bawang doon. Nagpaalam siyang lalabas muna ng bahay upang ilagay yon sa may labas ng bintana ng aking kwarto. Mas madali raw sana kung bubuksan ko na lang yung bintana ko. Pero para sigurado daw ay hayaan ko lang daw yung nakasara at siya na lang yung lalabas ng bahay. Nanatili ako noong nasa loob ng bahay at makalipas yung ilang minuto ay pumasok na rin si nanay at tatay. Ayon pa kay tatay, wala naman daw kakaiba sa paligid, kaya't wala na rin kaming dapat ipag-alala pa. Nagpasya na lang din kami noong magpahinga na, lalo at nakaramdam na rin ako ng antok. Wala namang nangyari noon simula nang dumating yung mga magulang ko, kaya't kahit papano ay nakampante na rin ako at nakatulog. Dahil na rin sa nangyaring yon, naging doble pa nga yung ingat namin lalo na tuwing gabi. Halos pinapalibutan na rin ni nanay ng mga pangontra sa aswang yung labas ng bahay. Marahil nga ay epektibo yung kanyang mga nilagay na pangontra. Kaya't ilang gabi na ring payapa yung aming pagtulog. Ilang gabi na ring tahimik yung paligid noon. At wala man lang kakaiba o hudyat na merong aswang na umaaligid. Hanggang isang gabi nga po noon, hindi ko inaasahan na muling makakaranas ng pangaaswang. Dahil nung nasa kusina ako ng mga sandaling yon, lalo at sinabi ko kay nanay na ako na muna yung maghugas ng mga pinagkainan, ay meron pong nangyaring kakaiba. Ayaw pa sana ng nanay ko noon na ako yung maghugas ng mga pinggan. Ngunit nagpumilit nga ako, gayong nagtutupi pa nga siya ng kanilang mga damit. Wala nang nagawa noon yung nanay ko kung hindi yung pumayag na lamang na ako na nga yung maghugas. Nagtungo naman sila sa kanilang kwarto habang ako ay mag-isa lamang na naiwan sa may kusina. Maaga kasing alis yung tatay ko kinabukasan, kaya't magpapahinga na raw ito
at yung nanay ko naman ay magtutupi ng kanilang mga damit. Nang magsimula nga ako sa aking paghugas noon, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Tahimik din noon yung paligid, kaya't kampante ako na kahit mag-isa lang ako doon ay okay lang. Nang malapit na nga akong matapos sa pagsasabon, bigla akong kinabahan sa hindi ko malamang dahilan. Walang ano-ano rin noon. Naging malinsangan yung paligid, kaya't pinagpawisan nga ako kagad noon. Ganon nga yung sitwasyon nang mapatingin ako sa bintana sa may tapat ng aming lababo. Hindi ko alam pero biglang nanigas yung aking katawan. Hindi ko nagawang maigalaw yung mga kamay ko at maging yung aking mga paa. Nilukob na nga ng takot yung katawan ko noon, kaya't hindi ko na mapigilan yung sarili ko na mapaiyak. Bigla-bigla na lang kasing nagkaganon na hindi ko maintindihan. Gustuhin ko mang sumigaw ng mga sandaling yon, pero parang walang kataga at boses na nais ko mawala sa aking bibig. Hindi ko inalis yung tingin ko noon sa may bintanang nasa tapat ko. Lalo na at meron nga akong napansin na gumagalaw na kakaiba roon. Kitang-kita kasi ng dalawang mga mata ko na naglalangis at maitim na kamay yung naroon at unti-unting pinapasok yung kamay na yon sa bintana. Hindi ko alam kung kaninong kamay yon, pero sumagi agad sa isipan ko yung aswang. Dahil na rin meron itong mahahabang mga kuko. Napakisap na lang ako ng mga mata ko noon hanggang mula sa labas ng bintana. Tumambad nga sa akin yung isang nilalang. Maitim at naglalangis nga yung buong katawan nito. Buhaghag yung buhok na animoy naninigas na hindi ko maipaliwanag. Pansin ko rin ang mapupula nitong mga mata na parang sabik na sabik habang pinagmamasdan ako. Napatingin din ito sa may bandang tiyan ko, at ganoon na lamang yung pagnanais kong makasigaw ng mapadila ito sa kanyang bibig. Alam kong yung nilalang na yon yung may gawa kung bakit nahihirapan akong gumalaw. Ngunit wala rin akong magawa kung hindi yung pilitin yung sarili kong makagalaw o kahit makasigaw man lang upang marinig ako ng mga magulang ko. Ang mas nagbigay pa sa akin ng labis na kilabot noon ay nang ilabas na nga ng nilalang na yon yung kanyang dila. Hindi rin nawawala yung pagniisin nito. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari noon. Lalo na nga nang humaba na nga yung dila nito at pinasok niya sa bintana patungo sa aking kinaroroonan. Nanlaki na lamang yung mga mata ko dahil hindi ako makapaniwala na pahaba pa ng pahaba yung dila nito hanggang sa medyo malapit na nga ito sa akin. Marahil dahil sa labis na pagkatakot ko noon sa mga nangyayari, ay hindi ko na nga napigilang mawala ng malay. Marahil nga ay nasagi ko yung hinugasan kong pinggan noong mahimatay ako at naitumba ko yon, kaya't nakalikha yun ng ingay. Dali-daling araw na nagtungo yung aking mga magulang nang marinig nila yon, at nagulat sila nang makitang nakahandusay na nga ako noon. Pero yung mas labis na nagbigay sa kanila ng gulat ay nang may makita silang mahabang dila na papalapit sa aking tiyan. Mabilis akong nilapitan ng aking mga magulang at kinuha ni tata yung kutsilyo upang sana iputulin yung naturang dila. Ngunit bigla raw itong umikli at bumalik sa may bintana. Noon din, nakita ng aking ama yung nilalang na nakita ko rin, kaya't napamura na lang siya noon. Hindi nga siya nagdalawang isip na kunin yung buntot ng pagi, pati na rin yung kanyang itak, at saka lumabas raw siya ng bahay. Pinuntahan kaagad niya yung tapat ng bintana namin yon, pero hindi na nga niya naabutan nung nakita man lang yung naturang nilalang. Inikot at sinuyod ni tata yung buong paligid namin habang nagmumura at naghahamon sa nilalang na yon. Pero wala nang hudyat na nasa paligid pa ito. Dahil na rin sa hindi nakita ni tata yung aswang na yon, minabuti na lang niyang bumalik sa loob ng bahay upang asikasuhin ako.
Hindi nila inakala noon yung mangyayari sa akin. Mabuti na nga lang daw at hindi na isagawa ng tuluyan ng aswang na yon yung kanyang binabalak. Dahil po doon, imbes na magpahinga yung mga magulang ko, ay nagbantay na lang sila ng buong gabi hanggang sa siguro nga nila na wala na nga kung anong nilalang sa paligid. Kinaumagahan po noon, napagpasyahan ng mga magulang ko na dalhin na lamang ako sa albularyo sa kabilang baryo upang ako nga ipagamot at ipagawa ng proteksyon sa mga aswang. Binigyan naman ako ng mga gamot ng pulseras na lagi ko umanong susuotin, kaya tinanggap ko na lamang din yun at isinuot. Napansin din ni nanay noon na wala na nga yung pangontrang inilagay niya sa bintana kaya't naglagay na lang ulit ito. Marami pang naging paramdam noon yung aswang sa amin, pero dahil sa tulong ng aming mga proteksyon, naging kampante na rin akong hindi na nga ako malalapitan o mabibiktima pa ng nilalang na iyon. Isa pa, lagi pa rin nakabantay yung mga magulang ko noon tuwing may kakaiba silang nararamdaman sa paligid. Inuunahan na kagad nilang murahin yung posibleng aswang, kaya't agaran din po itong nawawala hanggang maging okay na nga rin po yung lahat. Dito ko na rin ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat.